Kailangan na talaga natin ng tulong ng mga albularyo. Paano tayo lalapit sa kanila? Kung si Lola Indang, hindi rin natin alam kung saan siya nagtatago. Ibigay mo ang sarili mo sa akin, Paloma. Ano? Kung gusto mo lahat naman manatiling buhay, oh. Dahil sa'yo maraming nasihirapan sa mga kasama ko. Pero ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang pakiramdam na matalo ng isang tao. Hindi pa naman ako nakakakita ng aswang talaga. Pero dito sa lugar namin, may taong sinasabi nilang aswang daw. At kung pagmasdan naman siya, para siyang hindi makatingin ng diretsyo sa tao. Pero sa totoo lang, hindi ko naman masasabing totoong aswang siya dahil hindi ko naman siya nakitang nagpalit ng anyo. Yun nga lang, may mga naririnig na rin akong kwento na sumasakit ang tiyan ng kung sino-sino at ang sabi ay inaaswang daw. Pero nang magkwento ang lola ko tungkol sa karanasan nila noon ng lolo ko, nagulat ako sa aking nalaman. Magandang araw pala sa lahat ng mga nakaabang sa bagong kwento ngayong araw. Ganon din po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Sabik na po akong ibahagi itong kwento ng lola ko na hindi ko akalain na nangyari pala talaga noon. Na may aswang pala talaga dati. At ang aswang na yon, hindi ko akalain na buhay pa siya hanggang ngayon at mahal na mahal ko pa. Upang lubos niyong maunawaan ang aking kwento, ako nga po pala si May. At ito, ang kwento ng Lola Paloma ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Imat, dahan-dahan dyan ha. Malaki yan. Kaya ko to, ate. Basta kapag nahulog kami, abang ka lang dyan sa labas kasi malakas to eh. Oo, nakaabang naman ako. Sa hirap ng buhay ay wala kaming makain. Pero sagad kami sa trabaho. Wala kaming ibang napagdiskitahan noon, kundi ang malaking sawa na nasa puno. Si Imat noon ang madalas kong kasama sa pangangaso. At sa murang edad niya, natuto siyang kumilos ng mabilis at may puwersa. Kaya kahit bata pa siya, parang ang kisig na niyang tingnan. Dahil sa maskulado niyang katawan. At maging ako rin, isa akong babae pero kaya kong gawin ang gawaing panlalaki. Isa, dalawa. Ate, ngayon na! Ate, bilisan mo! Oo, nandiyan na ako. Huwag mong bibitawan ha. Ate, ang lakas niya tsaka ang dulas. Idiin mo na lang kasi yung kutsilyo sa lalamunan niya. Tapos ako dito sa ulo. Grabe ate, ang galing natin. O ano, nasaktan ka ba? Mataas yung pinagbagsakan nyo ha. May damo naman ate. Tsaka ayos lang ako. Patay na yung sawa na yan. Tara, iuwi na natin. Ako na magdadala. Kaso mabigat yan eh. Ang laki kaya niyan. Kaya ko yan. Ako pa ba? Parang sawa lang yan eh. Wala yan sa isang sakong palay na binubuhat ko. Ay naku, bahala ka nga. Akin na nga yung kutsilyo mo. Mamaya madapa ka pa tapos masugatan ka pa niyan. O sige po. Mabuti naman at sagot na yung hapunan natin nito. Oo nga eh. Umuwi kami noon na pasan-pasan niya ang ahas. Sa lugar namin, 5 kubo ang magkakaharap doon. Sa kabila naman ay may mga kubo rin na katulad naming nakatira. Pero lahat kami, iisa lang ang bakuran. At nang makita kami ng iba naming kauri na may dalang sawa, ay tuwang-tuwa ang mga ito. Dahil syempre gusto daw nilang manghingi. Ay nako, manghuli kayo doon. Kulang pa nga sa amin to eh. Ayos kayo ah. Yung pinaghirapan namin ipapakain namin sa inyo. Aba mangaso kayo doon. Ang damot mo naman, Paloma. Kahit yung sa buntot na lang oh. Anong buntot ka dyan? Wala, manguha kayo na inyo. Nahulog pa nga ako para lang mahuli to tapos makikihati kayo. Hindi pwede yan. Mga aso kayo doon. Marami doon sa gubat.
halo tsaka sawa, baboy ramo, basta bilisan nyo. Eh di dapat sinama niyo na lang kami para meron naman kami. Eh magaling kasi kayo magmatsyag eh. Bawat alis nyo, pagbalik nyo may dala talaga kayo. Kaya Paloma, sige na oh. Batak ka naman sa ganyan eh. Aba, ayos kayo ah. Pagod din ako, no? Tsaka galingan nyo kasi. Ang dali-dali lang namang makakita ng mga ganun eh. Madali yun para sa'yo. Para sa amin hindi. Kaya sige na. Wala kaming panghapunan mamaya. Marami ng gutom mo. Pagod ka na ba talaga, anak? Marami kasing bata na walang panghapunan mamaya. Ito kasi, hindi kasya itong sawa para makakain yung lahat. Ako naman si tatay oh. Pare-pareho lang kaya tayong kumpleto yung pangangatawan dito. Tsaka babae ako oh, ang daming lalaki dyan. At kung kaya ko, bakit sila hindi? Nakakahiya naman sa mga maskulado nilang katawan, tay. Oh, di turuan mo. Tinuruan ko na nga po sila, tay. Tsaka, nandiyan naman sila Bogart eh. Magaling din yung mga yan. Oo nga. Pero, kaugali mo naman madamot. At ayoko ng madamot, anak ah. Ay, naku. Sige na nga lang. Tara na. Samahan ko na nga lang kayo. Galingan nyo kasi. Tsaka, subukan nyo mag-ingay ha. Puputulan ko talaga kayong dila. Wala akong magawa kundi ang samahan sila. Mga barako ang mga tao sa lugar na yon. Mapalalaki, babae at kahit bata. May mga payat rin pero sanay sila sa galawang agila. Pumasok kami ulit sa gubat at si tatay na ang nag-asikaso ng sawa na nahuli namin. Dahil kami ni Imat, nangunguna sa pangangaso kasama ang ibang kabataan. Noong mga oras na yon ay nakakita kami ng halo. At kung tawagin yon sa Tagalog ay bayawak. Ayun, may gumagalaw. Halo yata yun. Shh! Mga bata, doon ang iba sa kabila. Hoy Imat, dumiskarte ka na dyan, doon kami. O sige po ate. Ay, hala, tumakbo. Walang iya naman oh. Sinabi ko na kasing mag-ingat kayo dyan, badok eh. O sige na, habulin nyo. Doon sa baba yung iba. Harangan nyo. Huwag nyo silang palusutin. Ay naku, ang babahagan nyo talaga. Nagugutom na kayo, di ba? Sandali lang naman Paloma. Kung ganyan kayo, wala kayong makakain mamaya. Ayan na. Ay naku, nakawala na naman. Ako na nga dyan. Hinabol ko ng hinabol ang halo na yon. Nagsusumikap rin ang iba na mahuli yon. Sa bilis ng aking pagtakbo, malapit ko na tong maabutan. Kaya sinubukan ko ng talunan. Pero hindi ko napansin na may tumalon rin pala. At binangga niya ang balikat ko. Gumulong ako sa lupa at tumama ang katawan ko sa ugat ng puno ng kahoy. Aray! Ate! Aray ko, ang sakit, Imat. Sandali lang, huwag mo akong hilahin. Ano ate? Ayos ka lang ba? Tumama kasi yung buto ko sa tagiliran sa ugat eh. Aray ko, sino ba kasi yung... at sino ka naman? Paloma, kinuha niyo yung halo natin. Bagong taon ako ni Don Macario. At ang halo na ito dahil ako'y nakahuli, akin na ito. Anong sa'yo na? Hinabol namin yan, no? Mahuhuli ko na yan pero inagaw mo. Tapos ngayon sasabihin mo sa'yo na? Inuulit ko, di mo ba ako narinig? Ako ang nakahuli nito. At sa tingin mo papayag akong ibigay yan sa'yo? Ibalik mo yan sa akin, no? Tauhan ka pa ng butod na dun na yun, ha? Ibalik mo yan. Oh, kung gusto mo makuha, paghirapan mo. Ganon. Paghirapan ko. Oo. At teka, ikaw ba yung babaeng batak na sinasabi nila, no? Sumbungan ng mga magsasaka sa lugar nyo. Narinig ko kasi yung pangalan mo sa mga kasamahan ko eh. Ang sabi nila, naranasan daw nila yung mabugbog mo. Seryoso ba sila? Babae ka kasi eh. Sige, gusto kong makita kung paano mo nagawang bugbugin yung mga kasama ko. Akalain mo nga naman, no? Matunog pala yung pangalan ko sa inyo. Ano bang gusto mo, ha? Pustahan para sa halo na yan. At kukunin ko yan sa'yo kahit anong mangyari. Ang tanong, magaling ka ba talaga?
pakakawalan ko tong halo na ito. Paunahan tayo sa paghuli. Walang tutulong kahit sino sa mga kasama mo. Aba, hindi pwede yan, no? Hayaan mo siya, Imat. Ayos nga kasi pakakawalan niya ulit. Payag ako doon. O sige, paunahan tayo. Mukhang palaban ka nga ah. O ayan, napakawalan ko na. Ngayon, 1, 2, 3. Ate, sige! Bilisan mo ba? Kaya mo yan! Galingan mo, Paloma! Huwag kang papatalo sa hayop na yan! Umalis ka nga dyan! Alis! Tusok ang babae ka! Tabi! Aray! Walang iya ka talagang lalaki ka. Grabe ang lakas niya. Akala mo siguro madadaya mo ako, no? Basta't galingan mo pa! Mahina ka pala eh. Mauna na ako mahanap yung halo na yun. Ungas! Mangarap ka na lang! Aray ko! Ang lakas nun ah! Syempre pa ako yun eh. May kasamang sakitan ng ginagawa namin. At nang maabutan niya ako, tinalunan niya ako na may kasamang pagsiko sa tagiliran. Namilipit ako sa sakit pero nagpakamanhid ako sa huli para manalo sa laban. At nang malapit na niyang mahuli ang halo, tumakbo ko ng mabilis, papunta sa puno ng kahoy na medyo pahiga ang tayo. Kumapit ako sa sanga at tumalon sa kanya. Kasabay sipa sa bandang tenga niya at pagbagsak ko, bumaon ang kutsilyong hawak ko sa ulo ng halo. Aba, grabe galing mo. O ngayon, akin na to. Ibang klase yun ah. Oh, nanalo si Paloma ah. Amin na yung halo na yan. Sabi ko na nga ba, mananalo si Ate Paloma eh. Mga kasama, atin yung halo. Yay! Ang saya nyo ah. O Imat, kunin mo na. Sige ate, nabawi rin, salamat. O ano lalaki, bilib ka na ba? Ganyan yung agila namin. Malakas yan at hindi basta-basta. Talaga? O ano, bumalik ka na sa amo mong butod ang tiyan at puro dumi ang laman. Pareho kayong mga halangang bituka. Pero sa dami nyo, hindi kasya yan. Isa pang halo. Kapag natalo mo ako, ikukuha pa kita na isa, kahit 2 pa. Natalo na kita eh. Kulang pa yon. Kasi, sinimplihan ko lang yon. Wala pa yung tunay na lakas na sinasabi ko. Yun lang ba yung kaya mo? Kasi kapag ginamit ako ni Don Macario laban sa inyo, wala kang binatbat sa akin. Wala, Paloma. May kutsilyo siya. Ingat ka dyan. Ate, huwag ka nang pumatol sa kanya. 2 halo kapag nanalo ako. Yun kung mananalo ka. O sige, at hahantong ka sa manghuhuli ka ng halo hanggang mamayang magdilim. Paloma, sigurado ka ba? Mukhang batak yung lalaki yan eh. Huwag kang mag-alala, Bado. Kaya ko to, kahit malakas pa siya. Yan yung gusto ko sa babae. Matapang. Huwag ka ng maraming dada. Simulan na natin to. O sige, galingan mo ah. Oh, hindi ka naman nakakatama sa akin eh. Aray! Ate! Paloma, mag-ingat ka. Wala siya pakialam kung babae ka. Wala to, kumalma lang kayo. Mabilis kumilos ang lalaki. Sinusugatan niya ako pero maliliit lang. Hirap na hirap akong patamaan siya ng patalim ko. Tapos ang masakla pa nun, may kasamang chancing ang ginagawa niya. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Ang lambot nun ah. Walang giya ka? Manyakis ka ba? Lalaki lang talaga ako. Lalaki lang yung mukha mo! Eto sa'yo! Bumuelo ako at nilito siya. Dahil doon ay natuhuran ko siya sa harapan at namilipit siya sa sakit. Tinawanan ko naman siya at kinantsawan pa ng mga kasama ko. Pero gumanti siya at ako naman ang nilito niya. Hindi ko nabasa ang bawat galaw niya at nagawa niya akong lansihin. Nahawakan niya ang kamay kong may kutsilyo at hinila ako palapit sa kanya. Imbis na saktan ako gamit ang kutsilyo niya, labi niya ang tumama sa labi ko. At ang masakla pa, doon niya ako sinaktan.
Kinagat niya ang labi ko kaya nasuntok ko siya sa mukha gamit ang isang kamay. Nabitawan niya ako at ginuhitan ko siya ng linya sa pisngi gamit ang kutsilyo. Aray ko! Wisit ka talaga, sakit ng bibig ko! Pwe! Yung pisngi ko. Naku, malasa ka pala kahit maangas ka. Bastos ka talaga! Ah! Oh, ayan, talo ka na. Panalo na si ate Panalo na si ate kasi natumba na siya eh. Oo, tama. Panalo na si Paloma. Hihintayin ko yung halo mamayang 7:00 ng gabi Subukan mong tumakas na pag-usapan. Sa susunod na makita kita, papatay na talaga kita. O sige, mamayang 7:00. 2 bayawak yung ibibigay ko. Kahit malalaki pa yon. O sige na, salamat sa halik At kailan pa naging halik yung kagat? Animal ka talaga. Tara na, mamayang 7:00 ng gabi mga bata. Mag-abang kayo, abangan nyo yan. Tumalikod akong pagalit na pinunasan ang dugo ko sa bibig. Mahapdi yon at ayaw pang tumigil ang dugo sa isang punas lang. Pagdating sa bahay, napansin agad ni tatay ang labi ko. Oh, grabe naman pangangaso yan, Paloma. Nakipaghalikan ka ba dun sa nahuli nyo? Wala po, tay. Hugasan mo na yan. Teka nga. Kagat ba talaga ng bayawak yan? Imposible naman pati sa labi. Nasunggaman ka noon. May bagong tauhan ho kasi yung si Don Macario. Sinubok ko yung kakayahan ko. Magaling siya, medyo manyak nga lang. Kaya ito ho, yung halik niya may kasamang kagat. Aba, bagong tao niya yon? Hinamon ka at pumatol ka naman, kaya ka nahalikan. Ay nako, Paloma. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, umiwas ka sa mga ganon? Ginaganyan ka niya, alam mo naman kung ano ang gusto ng mga taong yun sa'yo, di ba? Napag-utusan yun ng amo niya na buntisin ka para may maalay siyang sanggol mula sa lahi natin doon sa kalibonan nila. Nagtangka na sila ng maraming beses sa akin at sa ate ko. Hindi naman po sila nagtagumpay, di ba? Kaya nga umuwi silang bugbog sarado eh. Pero kailangan mo pa rin mag-ingat. Babae ka, Paloma. Numero 1 biktima nila ay babae katulad mo. Gusto mo bang matulad sa ibang babae dito na kapag nabuntis, kinukuha na nila? At sa kapapakawalan kapag nakapanganak na? At umuwi silang hindi dala ang bata? Bakit, tay? Sa tingin niyo ho ba may makakagawa sa akin nun? Siyempre wala, no? Yung taong sinasabi mo, yung nakasagupa mukha mo, sigurado ako pinadala yan para sa'yo. Para tapatan ka. Inaalam nila kung kaya ka niya. Asa nakikita kong kagat na yan, masasabi ko nakahanap sila ng pantapat sa'yo. Sa taong yun mag-iingat ka, baka doon ka madali. Nakatira kasi kami sa lupa ni Don Macario. Nagtatrabaho rin kami sa kanya bilang mga magsasaka at nagtitiis sa katiting na pasahod niya. Gutom lahat ng tao sa lugar namin, kaya agawan kami pagdating sa pangangaso. Bukod sa kahirapan, ang isa pang problema namin ay ang mga tauhan ni Don Macario na nanggagahasa ng mga babae. Kailangang mabuntis nila ito. At kapag nabuntis ay kukunin nila. Palalakihin nila ang tiyan ng babae sa poder nila hanggang sa manganak ito. At kapag nanganak na, kukunin nila ang sanggol at ipapakain sa kalibonan na nagbibigay ng yaman kay Don Macario. Halika nga dito, Paloma. Tikman mo nga kung maayos yung lasa nito. Nakailang tikim na kasi ako eh. Pero hindi ko na masabi kung sakto na ba o hindi pa. Hoy! Hoy, Paloma, naririnig mo ba ako? Halika nga dito. Aray ko? Ate naman. Teka lang naman, ginagamot ko pa yung mga sugat ko eh. O ano? Ano ba kasing nangyari? At saan mo na naman ba nakuha yan? Kagagawan kasi ito nung lalaking nakasagupa ako. Akala ko ba labi mo lang yung pinadugo niya? Bakit naman... naku, marami ka pa palang sugat. Grabe ka naman, ate. Marami talaga. 3 lang yan eh. At saka hindi naman malalalim yan. Kahit na nasugatan ka niya, Paloma. Hindi basta-bastang lalaki yung ganon.
At walang makakagawa sa'yo ng ganyan sa mga tao ni Don Macario. Bukod na lang sa kalibonan na yon. Pues ngayon ate, meron na. Pero huwag kang mag-alala. Kaya ko naman siya eh. Sinasabi ko sa'yo, Paloma, huwag kang pakampante, ha? Ate, hindi naman ako kampante. Ramdam ko kasing malakas siya. Maabilidad, kaya gumagamit ako ng utak, di ba? Malakas siya, mabilis. Pero ako, may utak ako. Ay, nako. Paano ba kasi mapupuksa yung kalibonan na yan? Kahit si Lola, hindi nakakabuelo eh. Makakabuelo lang si Lola kung aatake yung kalibonan. Sa ganung paraan kasi, sa bitag niya to babagsak. Pero kung tayo yung aatake sa halimaw na yon, tayo yung babagsak sa bitag nila. Pero sigurado naman ako gumagawa ng paraan si Lola. Siya pa ba, di ba? Kung napatay nga niya yung mga asbuno ni Don Macario, ito pa kayang kalibonan na to? Laging may alagang aswang itong si Don Macario. Una, asbo ang kaibigan niya. Nag-aanyong aso ito at nakakasalamuha namin noon. Ginawa ng paraan ni Lola para matalo yon at nagawa nga namin. Akala namin, malalabanan na namin si Don Macario. Makukuha na namin ang karapatan namin sa lupa. Pero hindi pa pala dahil biglang may kapalit ang alaga niya. Hindi lang pala asbo kundi may kalibonan pa. Hindi na kaya ni Lola ang kalibonan na yun sa una. At ang kalibonan naman, hindi rin minamaliit ang lola ko. Yun nga lang, hindi namin nakikita ang kalibonan na yun ngayon, kahit na ang katawang tao niya. At hindi namin alam kung sino siya. Paloma! Paloma! Yung bayawak nandito na. Ha? Ibig sabihin tinotoo talaga niya? Ano? Ano sinasabi mong tinotoo niya? Teka lang ate kunin ko lang yung 2 bayawak. Anong ibig mong sabihin? Hoy! Hoy, Paloma! Oh, grabe ang lalaki nito, Ate Paloma. Tingnan mo yung mga bayawak, oh. Ang lalaki. Ayos din tumutupad ka sa usapan. Kasi may isa akong salita. Ngayon, bayad na ako Wala na akong utang. At mabuti naman marunong kang manindigan. Ngayong nandito na tong mga bayawak na to, makakaalis ka na. Siya, sige. At salamat sa halik, Paloma Kakadiri ka talaga, no? Siya, sige na. Ang ganda talaga ng pangalan mo, Paloma. Paloma, teka nga lang. Sino ba yan? Hoy, ikaw lalaki. Bayad ka na kaya umalis ka na. Alis na! Ano? Ganun lang yun? At ano pang gusto mo, ha? Makikikain ka pa ba? Wala kaming makakain dito dahil sa gahaman mong amo. Tapos makikisaw-saw ka pa? Umalis ka na dito. Wala kaming pagkain para sa'yo. Ay, nako. Mga patay gutom nga naman. Ano? Ang sabi ko, maganda ka. Bingi ka lang. Oo nga pala. Ako nga pala si Joaquin. Walang may pakialam sa pangalan mo dito, hoy. Alis ka na. Talaga? Ate, hindi ba tinatanong mo ko kanina kung sino ako? Ako nga pala si Joaquin. Ano naman ngayon kung ikaw si Joaquin? Hindi naman kami nakikipagkaibigan sa mga... bitawan mo nga yung kamay ko. Ano ba? Hoy, loko-loko ka. Anong ginagawa mo sa ate ko? Kalma lang naman. Sinabi ng bitawan mo ko Ano meron sa pulso mo? Bakit ganyan yan? Nako, lagot ka. Ano? Bakit naman malalagot? Paano ba yan? Buntis yung ate mo. Nahihibang ka na ba? Gumagawa ka pa ng kwento dyan, ha? Hindi buntis yung ate ko dahil hindi naman yan nadali ng mga kasama mo Paano kung totoo yung sinasabi ko, ha? Tignan mo yung ate mo, kabado. Alam kasi niya yung ginawa niya. At ikaw, kawawa ka naman, wala kang alam. Sige na, mauna na ako, alis na ako dito. Ano ba pinagsasasabi nun? Ate, ano ba sinasabi nun? Ewan ko, nagulat nga rin ako Naku, mamaya sabihin niya yun sa amo niya. Baka yun yung paraan niya para makuha si Ate Marie. Yun nga ba, Dok Mukhang ganun nga. Ano meron? Sino yung taong yon?
Saan ka galing, Tay? Sino nga yon, Paloma? Sagutin mo ko. Yun ho yung bagong tao ni Don Macario. Mukhang nakakatakot makaharap yun, Chong. Ilalagay niya tayo sa sitwasyon na wala tayong takas. Teka lang, Tay. Hindi niya pwedeng sabihin sa amo niya na buntis si ate. Dahil hindi naman yung totoo. Hoy! Hoy, lalaki! Ano? Hoy, Paloma! Saan ka pupunta? Hala, Paloma! Hoy! Ate! Saan ka pupunta? Pero hindi ako nakinig sa kanila. Tuloy-tuloy lang ako sa paghabol sa lalaki na tumakbo rin. Hindi ako tumigil noon hanggang sa hindi ko napagtanto na baka patibong sa akin ang ginawa niya. May distansya na ako sa lugar namin noon. Nasa gitna na ako ng palayan nang huminto ako. Hoy, lalaki! Tandaan mo, magkikita rin tayo ulit. Talaga magkikita tayo ulit. Dahil lagi kitang kikitain. At saka subukan mong gumawa ng kwento sa amo mo. Makikita mo talaga. Ano? Sa tingin mo ba gumagawa lang ako ng kwento? Ano bang ibig mong sabihin? Na totoong buntis ang ate ko? Nagpapatawa ka ba? Hindi buntis ang ate ko. Hindi yan napakialaman ng mga kasama mo. Dahil takot sila sa akin at saka sa lola ko. Bakit? Sa mga kasama ko lang ba siya posible mabuntis? Hoy, Paloma. Tandaan mo ang sitwasyon. Dahil delikado yung mga babaeng buntis sa inyo, mahigpit na pinagbabawal ng mga nakakatanda sa inyo na huwag magpabuntis. Yung mga may asawa, pinag-iingat at malaking posibilidad na kung may nobya yung ate mo, ililihim niya sa inyo yun, di ba? Hawakan mo yung pulso niya, 2 yung pintig. Mangutak ka, di ba? Alam mo kung buntis yung ate mo o hindi. Suruin mo kaya mabuti. Diyan ka na nga. Hoy! Hoy, sandali lang! Teka lang! Oh, bakit ba? May pakiusap ako sa'yo. Ano yun? Eto! Aray ko. Ang tibay mo rin Ba't hindi ka pa nahimatay? Aray ko. Buwisit ka. Tsaka, bakit ba ayaw mo ako magsumbong? Ibig sabihin naniniwala ka, no? Natatakot ka na kunin yung ate mo. Tapos ilang buwan na hindi mo siya makakasama. Babalik siyang mahina at walang bata. Gago ka talaga, no? Kaya nga papatayin na lang kita. Dahil mukhang hindi ka naman pwedeng pakiusapan Sa tingin mo ba, papayag akong mapatay lang na isang tulad mo? Halika nga dito. Bitawan mo nga ako. Bitawan mo ako. Paloma, kulang na kulang pa yan lakas mo na meron ka. Kung tototohanin ko na saktan talaga kita. Kawawa ka sa akin. Sinasabi ng pakawalan mo ako Napakadali mong baliktarin. Napakagaan mo, Paloma. Kanina, ikaw yung nakasakay sa akin pero tignan mo naman ngayon, di ba? Ano? Lalaban ka ba? Ano ba? Sinabi ng umalis ka nga sa ibabaw ko Aray, grabe ang kamao mo. O siya, sige na. Tama na. Gigil ka na sa akin kung gusto mong ilihim ko yung kalagayan ng ate mo, madali lang naman ako kausap, Paloma ano ba kasing gusto mo, Ibibigay ko. Huwag mo lang sabihin yung natuklasan mo. Yun yung gusto ko, nagtatanong. Pero ang kalagayan ko kasi, hindi lang isang beses ko magagamit Sabihin mo na lang kasi kung anong gusto mo. Ibibigay ko naman Talaga? Hindi naman mabigat yung gusto ko, Paloma Isang halik lang sa isang araw. Tikom na yung bibig ko. Ano? Mahirap ba yun? Bubuka kasi talaga yung bibig ko kapag walang halik na galing sa'yo. Kaya dapat walang araw na hindi kita mahalikan Nahihibang ka na ba talaga? Sa ngayon, ako muna yung mahihibang. Pero sigurado ako pagdating ng araw, 2 na tayong hibang sa isa't isa. O siya, sige na. Alis na ako, mahal At huwag kang sumunod kung ayaw mo makatay. Umalis nga siya sa ibabaw ko noon. Ako naman ay naiwang nakahiga sa pilapil at natutulala sa sinabi niya. Yun lang ang gusto niya. Isang halik sa isang araw. Pero bakit naman kaya? Kung sa tingin mo sa ganung paraan mo kung makukuha, mas nagkakamali ka. Isang halik sa isang araw? Sino naman tinakot mo?
Mananatili akong walang pakialam sa'yo, no? Hayop ka talaga. Ay, makaalis na nga dito. Ay, pala kang walang paa. Imat, ikaw ba yan? Nag-away ulit kayo, ate. Nanalo siya, no? Nasa ilalim ka nakita ko. Ano ba kasing ginagawa mo dito, Imat? Delikado dito. Ikaw, ate, bakit ikaw nandito? Bakit mo siya sinundan? Delikado siya, di ba? Dahil tao siya ni Don Macario. Ala! Imat! May aswang, bilisan mo! Takbo! Tumakbo kami ng mabilis noon sa pilapil. Sa likuran namin ay may humahabol na nilalang. Yung takbo namin noon, halos hindi na makalapat ang mga paa namin sa lupa sa bilis. Nang makalapit na kami sa bahay, huminto rin ang aswang sa di kalayuan. At nang lumingon naman kami, hindi namin ito nakita. Tila nagkukubli lang sa kung saan pero nakatingin sa amin. Paloma, bakit mo naman hinabol yun? Tapos, bakit kayo takbuhan dalawa pa uwi? Wala ho yun, tay. Binigyan ko lang ng leksyon yung taong yun. Ano? Binigyan mo ng leksyon? Pero mukhang ikaw pa yung mukhang nabigyan ng leksyon dahil punong-puno ka ng putek. Tingnan mo mukha mo. Ay, ewan ko ba, tay? Paloma, iwasan mo yung taong yon ha. Dahil sa tingin ko sa kanya, hindi katulad sa ibang tao ni Don Macario na kaya mong balibagin. Ang taong yon matindi, may tindig at saka parang may alam yun. Huwag kang mag-alala, tay. Hindi ako maiisahan ng taong yun at sana nga maiwasan ko siya. Oo. Bakit ka nakatingin sa akin? Ate, magsabi ka nga ng totoo. Buntis ka ba talaga? Paloma, bakit ganyan ang tanong mo? Paano mabubuntis yung ate mo? Protektado naman natin yan sa mga tao. Sa mga taong yun, tay, oo. Pero sa akin na nga yung kamay mo, ate. Teka lang, Paloma. Ano bang ginagawa mo? Naniniwala ka talaga sa taong yun? Sigurado ka na ba dyan, ate? 2 pintig ng pulso mo, oh. Buntis ka. At sino nga man yan? Ano? Mari, akin na nga yung pulso mo. Tay, aray. Walang ya. Buntis ka. Aray, tay. Mari, sinong tatay niya na? Nakalimutan mo na ba na delikado ang babae kapag buntis dito? Tapos yung taong pang yun yung nakatuklas. Ano nang gagawin natin ngayon? Pero tay... Sino nga yung tatay niya na mapatay ko na kaagad? Sino? Sumagot ka, Mari! Umamin ka, ate. Si Bogart, no? Hindi sumagot si ate at nakayuko lang siyang umiiyak. Ibig sabihin, tama ako. Sa totoo lang, noong panahong yon ay gusto ko talaga siyang saktan. Galit na galit ako pero nagkokontrol lang ako. Hindi kasi biro ang sitwasyon namin. At kapag tinraidor ako ng lalaking yon, mapipilitan kaming lumaban. At syempre kapag labanan na, hindi namin sigurado kung sino ang mananalo. Kaya hanggat maaari, sana umiiwas kami sa ganung resulta. At sana nga tumupad sa usapan ang lalaking yon. Ano? Si Bogart? Talaga si Bogart? Abay si Bogart pala! Teka lang, tatay. Tay, kumalma po kayo. Bitawan mo ako, Paloma! Bitawan mo ako! Hindi, tay. Kapag sinaktan mo si Bogart, magtatanong sila kung bakit. Sasagutin mo rin ba na binuntis niya yung anak mo? Maraming gutom, tay. Paano kung gamitin nila ang impormasyon na yon para makakuha ng pabuya sa doon, ha? Anong gagawin natin? At hindi pa natin alam kung sino ang kalibonan na butod na yon. Nahirapan nga si Lola na alamin yun, di ba? Tapos tay, magpapadalos-dalos lang ba tayo sa galit ngayon? Tay, patawarin niyo ako. Alam mo, ate kita at bunso lang ako. Mas matanda ka sa akin kaya hindi kita masampal eh. Paloma, patawad. Pero wag mo nga akong hawakan, ate. Alam mo ba, para lang maprotektahan kita, biglang nagkaroon ako ng obligasyon na halikan araw-araw yung taong yun. Gagawin ko yun dahil dyan sa ginawa mo, mapagtakpan ka lang. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako makikipagdutdutan ng uso sa kanya. Ano?
At pumayag ka naman. Ano bang gagawin ko, tay, kung hindi? May iba pa bang paraan? Papatayin ko na nga sana eh. Pero mas malakas siya sa akin. At tama ka, tay. Magaling siya at talo niya ako. Kayang-kaya niya nga akong hawakan sa leeg eh. Umalis na lang ako sa harapan ng ate ko. Lumabas ako ulit at kinausap si Imat at Badok na nakarinig sa sinabi ng lalaki. Nakiusap akong ilihim ang sinabi ng lalaking yon at nangako naman silang magtitikom ng bibig. At si Badok noon, binigyan na lang ako ng tubig. Dahil nanlalamig ang katawan ko talaga sa galit. At sa palagay ko talaga noon, masasaktan ko ang ate ko kung hindi ako lalabas. Grabe. May relasyon pala itong ate mo tsaka si Bogart? Hindi ko nga alam kung si Bogart talaga eh. Hindi naman kasi siya sumagot. Pero kung hindi naman si Bogart, iiling naman siya, 'di ba? Kaso hindi niya ginawa kaya naisip ko baka si Bogart nga. Si Bogart ay isa sa mga binata sa lugar namin. Kilala rin siyang batak lumaban, mangaso at magtrabaho. Pero naranasan itong madukot at mabugbog ng paulit-ulit bilang parusa sa kaangasan niya. Kaya lang siya nakaligtas dahil kinuha ko rin. Nang magsanib puwersa kami ay doon kami hindi kinaya ng 5. 5 tao lang naman kasi noon nang doon ang nanakit sa kanya. Kaya hindi rin madali para sa amin ang magsanib puwersa at talunin sila. Kapag gulo naman kasi ng mga tao ni Don sa amin, walang pakialam ang amo nila. Kahit na mabugbog pa namin sila. Ate, may lambanog pa si tatay oh. Ano, gusto mo? Oo, sige. Tsaka ayos yan ah. Akin na nga lang yan. Teka. Sinabi mo ba sa kanya na ibibigay mo sa akin to? Kanina pa sana niya ibibigay yan sa'yo. Bilang pasasalamat dun sa ulam na sawa. Yun lang ba? Sabihin mo walang ano man yun. Paloma, huwag mo masyadong dami yun ha. Baka malasing ka at bigla ka nalang dumaldal dyan. Alam ko yung ginagawa ko, Badok. Hindi mangyayari yun. Hindi naman ako katulad ng iba na uhaw eh. Nandiyan na siya. Mga kasama, yung kalibunan nandito. Mga kasama, yung kalimunan nandito! Agad na nagsilabasan ang mga matatapang sa kani-kanilang mga bahay na may mga dalang pinatulis na kawayan. Pati si ate noon ay lumabas din at doon ako na alarma. Ate, ano ka ba? Maamoy ka niya! Anong gagawin ko? Kamang yan! Kukunin niyo yung kamang yan! Oo nga pala. Ate, halika na dito! Kalibunan? Hindi siya kalibunan. Tignan niyo, iba yung wangis niya. Ano daw yun, tay? Ibang aswang! May bago siyang alagad! Mga kasama, patayin natin ito habang nandito pa siya! Ano raw? Ibang uri ng aswang? Hindi raw kalibonan yung sumugod? Itapat mo lang yung sarili mo sa kamangyan, ate. Ibabaliktad ko lang yung walis. At saka huwag kang lumabas, ha? Mag-ingat kayo, Paloma. Baka malakas yan. Umalis na siya! Anong nangyari? Hindi siya sumugod? Lumayo na siya. Namoy niya kasi yung mga kamangyan. Nagsindi pala si Paloma nun. Umalis na ba? Umalis na. Ibang aswang yon at hindi kalibonan. Parang tao ito pero malaki at halimaw ang itsura. Ibang-iba sa kalibonan. Parang kuba na halimaw. Ibig sabihin, tay, nagkaroon siya ulit ng isa pang alagad na aswang? Hindi natin alam. Nako, natunugan ng lola mo na gumagawa ng paraan para matukoy ang kalibonan niya. Kapag ganito, malaking problema ito. 2 na ang papakainin niya. Hindi tayo sigurado sa kung ano mangyayari bukas. Baka puwersahin tayo maghanap ng pagkain para sa mga aswang niya. Ay, tay, kailangan pala nating maghanda. Kailangan talaga sa lugar namin noon batak kang lumaban. Dahil ang kalaban, hindi lang tao kundi aswang rin.
Hindi rin kami makaalis doon basta-basta dahil bantay sarado talaga ang lugar. Lahat kasi ng tao na nakatira sa lupain ni Don Macario, alam ang sikreto niya. Kapag may magtatangkang lumabas, pinapadukot niya at pinapain sa mga aswang. Ang rason lang kung bakit meron pa kaming laban kahit papano ay dahil kay Lola. Hindi ni siya magawang saktan ni Don Macario o ng kalibonan dahil sa oras na mawala siya, malalaman ng ibang albularyo sa labas dahil sa koneksyon ng mga gabay. At takot silang sugurin dito sa loob ng maraming manunugis. Ang rason din kung bakit hindi basta-basta sumusugod ang mga albularyo sa loob. Dahil din sa mga bihag na baka patayin nila lahat. Kaya talagang komplikado. At kaming mga nasa loob, kailangan lang matutong depensahan ang mga sarili at pamilya. Oh, pahinga na tayo. Umalis na eh. Magmatsyag na lang kayo, baka bumalik pa. O sige ho, Chong. Makikiramdam kami. Mga kasama, tara na. Pasok na. Chong, uwi na po kami. Abay, oo nga. Bakit ka pa kasi lumabas? Hindi mo dapat iniwan yung nanay mo doon. Eh, nandun naman po kasi si tatay eh. O sige ho, Chong. Ingat po kayo dyan. Kinabukasan naman noon, pumunta si Don Macario sa lugar namin at kasama niya ang lalaking nagpakilala na Joaquin. Naalarma ang mga kasama namin dahil tila ramdam na nila kung ano ang balak ng Don. Naku, nandito ba siya para manguha na naman ng babae? Mukhang matapang siya sumugod ngayon ah. Dahil meron siyang kasamang alas. Sigurado akong ihaharap niyan sa mga batak dito. Nag-iisa lang yan. Matatalo pa rin ni Ate Paloma yan. Huwag ka magpakampante, Imat. Ramdam ko na ito yung tao na hindi basta-basta. Kahit si Paloma pa yung kaharap niya. Hindi susugod ang Don na ito kung duda siya sa kakainan ng bago niyang alalay. Pero tama si Imat. Kaya siya ni Paloma. Idagdag pa natin sila Bogart at ibang batak rito. Kahit na. Iba pa rin ang tindig ng lalaking ito. Tignan niyo oh. Grabe. Paloma, sa'yo ka agad nakatingin oh. Parang inaasar ka pa oh. Hayaan mo nga lang siyang mang-asar. Teka, nasan na yung mga sugat niya sa muka? Oo nga no. Malaki lang yung kahapon ah. Naningkit ang mga mata ko nang makita ang pisngi ng lalaki at makinis na naman ito. Gwapong lalaki ito at makisig. Pero hindi nagugustuhan ng loob ko ang aura niyang yon. Dahil alam ko naman na masama siyang tao. Ang nakakapagtaka lang, wala na siyang sugat sa pisngi. Samantalang ang mga sugat ko ay nandyan pa rin. Nakita ko nga rin yung sugat niya sa pisngi kahapon. Masyadong malalim yun para maghilom agad. Kaya nga duda rin ako eh. Hindi niyo ba akalain na makikita niyo ako ulit? Alam naman naming babalik ka dahil mukhang nakahanap ka yata ng malupit na baon. Paloma, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon malakas ka. Joaquin, si Paloma ang batak sa mga hampas lupa. At oo nga pala, Paloma. Ito si Joaquin, ang aking dangga. Ano? Dangga? Ibig sabihin, dangga yung aswang kagabi. Ano ho yung dangga? Aswang ba yun? Yung kagabi ho ba? Oo, tama, dangga nga. At nandito siya para kumuha ng pagkain niya. At kung sino man yung pamilya ang magbigay ng dalagita sa kanya, makakatanggap ng malaking halaga. Meron ba diyang handang magsakripisyo? Nahihibang ka na ba? Anong akala niyo sa amin? Manok na pipili na lang kung sino ang gusto niyong gawing tinola? O bakit? Hindi ba? Sa lagay niyo yan, isang kahig isang tuka. Wala din naman kayo pinagkaiba sa manok ah. At talagang nang iinsulto ka pa ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Ano mo masama doon? At saka, ba't namumula ka sa galit, Paloma? Kalma lang.
Hindi naman ikaw yung pipiliin ko eh. Mas gusto ko yung mas bata sa'yo. Sa ganung edad kasi, siguradong sariwa pa. Kaya pala may pagkabastos kang lalaki ka. Isa ka palang dangga. Normal lang yan. At natutuwa akong gawin yun. Lalo na kapag ginawa ko yun sa'yo. Joaquin, meron ka ba naaamoy para sa kaibigan mo? Buntis? Titignan ko kung meron buntis dito. Doon ako mas lalong kinabahan. Hindi naging maganda ang trato ko sa kanya sa araw na yon. Kaya kabado ako na baka ituro niya ang kapatid ko. May mga alalay pa kasi sila sa likod na may mga dalang itak. At mahirap pumalag sa lugar na yon para ipaglaban ang ate ko. Dahil baka madamay ang mga bata. Napalunok ako nang tumingin sa akin si Joaquin. Tumaas pa ang sulok ng labi niya. Pero hindi ako nagpahalatang nag-aalala ko. Ang lakas ng tibok ng puso mo, Paloma. Rinig na rinig ko. May buntis kaya rito? Sinasabi ko sa'yo na walang buntis dito. Talaga? Sigurado ka? Inuulit ko, walang buntis dito. O sige, patunayan mo. Patunayan ko? Anong patunayan ko? Wala ngang buntis dito. May naamoy ka ba? Tingnan natin kung may maamoy ako. Depende sa'yo kung may maamoy ako. May maamoy nga ba ako? Alam ko ang tinutukoy niya. Binibigay niya sa akin ang desisyon tungkol sa ate ko. Gusto niyang panindigan ko ang pinag-usapan namin. Kaya habang tinatanong niya ako, nilalapit niya ang mukha niya sa akin. Maraming tao sa paligid, kaya hindi ko alam kung kaya ko bang gawin ang hinihiling niya. Ano ka ba naman? Wag naman dito. Osa, walang buntis dito. Wala ako naamoy na langka sa sinapupunan nila. Pero amoy na isang birhing babae. Oo, naamoy ko. At napakabango niya. Ganun ba? Kapag birhen, marami niyan dito. Pumili ka na lang. Huwag mo na pansinin yung mga magugulo. Pero kung si Paloma ang gusto mo, mapapahaba ang proseso mo dyan. Dahil madulas yan. Pero kung may tiwala ka sa galing mo, bakit naman hindi ba? Maganda nga kung wala niyan dito Dahil sa gabal yan lahat sa plano ko. Hindi. Wala kayong makukuha kahit sino dito. Mga kasama, protektahan natin yung mga kababaihan. Aba, mukhang lahat dito gusto masaktan Harapin mo muna ako bago kami makuha sa kanila. Gusto mo na laban? Aba, gusto ko yan. At hindi talaga kita uurungan, dangga. Aba, maglalaban ulit tayo, Paloma. Gustong-gusto ko pa naman ito. Paloma, mag-ingat ka. May lakas yan ang pagkaaswang sa umaga. Ate, ingat po Seryoso siya ngayon. Hindi ko lang pinansin ang mga taong pinapaalalahanan ako. Muli kaming naglaban ni Joaquin noon. At sa pagkakataong yon, hirap na hirap ako sa kanya. Ang bilis niyang kumilos at ang lakas pa. Hindi pa ako nasugatan ng patalim niya sa una. Pero oo, ilang beses niya akong binalibag. Kitang-kita ko ang pag-aalala ni tatay habang ang kamay niya ay nasa hawakan ng bolo na nasa bewang niya. Sumenyas lang ako na huwag siyang sumali dahil kaya kong labanan si Joaquin. Aray! Ang sakit! O ano? Kaya pa? Bangon! Bangon, Paloma! Bangon! Aray ko! Aray! Anak! Huwag kayong mag-alala. Ayos lang po ako, tay. Nakakatayo pa ako, Tumingin ako kay Joaquin habang nagpupunas ng dugo na tumalisik sa labi ko nang umubo ako. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan at siya naman ay naghintay sa gagawin ko. At sumugod ako sa kanya bigla. Pero pinaniwala ko siya na sasaksakin ng kutsilyo at umiwas siya kaya nang sumipa ako ay napuruhan siya sa tagiliran. Nang bumigay siya ay agad na sinaksak ko siya ng kutsilyo sa likod. Ayan ate! Ganyan! Idiin mo pa ate! Sige Paloma, patayin mo na!
Pero nang sasakyan ko siya sana ulit ay bigla niya akong sinipa. Malakas yun kaya ininda ko ang sakit. At ang masakla pa, sinundan pa niya ako at sinaksak. Umilag ako kaso nga lang ay nadaplisan ako sa balikat. Nagkaroon ako ng kalakihang sugat doon. Napasigaw pa ako noon sa sobrang sakit. At talagang pinasundan pa niya ako ng suntok sa tiyan. Kaya namilipi talaga ako sa sakit. Paloma! Huwag ka na lumaban, anak! Paloma! Paloma, tama na! Panalo ka na, huwag mo na siyang lapitan pa! Hindi ate. Yung mga babae, hindi niya ako pwedeng matalo. Aba, talagang bumabangon ka ba? Paloma! Halos magdilim ang paningin ko noon sa sobrang sakit ng pagkasipa niya. Para akong mawawalan ng malay. At dahil sa nangyari sa akin, doon na nagsikilos ang mga tao. Pero ang mga tauhan ni Don Macario ay nagsikilos din at sinasaktan nila ang haharang sa mga gusto nilang gawin. Sinikap kong makabangon at si ate ay tinulungan ako. Pero si tatay ay nakita kong binalibag ng lalaki kaya namilipit itong bumagsak sa lupa. Lumaban rin ang mga batak noon pero talagang malakas si Joaquin at nahila niya ang isang dalagita. Sinunod pa niya ang isa. Walang iya ka talaga! Hindi mo sila makukuha! Makukuha ko sila, Paloma. Tignan mo, oh. Aba, nakakaiwas ka pa. Hayop ka talagang tangga ka! Ah! Oh, kalma. Mahina ka kapag galit. Sabi ko sa'yo, kulang ka pa sa akin eh. Wala kang kukunin dito. Naiintindihan mo ba yon? Sa ayaw at gusto mo, may kukunin ako. Mahina ka na, Paloma. Nahilo ka na, oh. Tanggapin mo na lang, natalo ka na talaga. Inuulit ko, wala kang kukunin dito. Hindi ko alam kung nakukuha niya ang ibig kong sabihin. Nais ko sana siyang kausapin. Kondisyon para sa mga dalagita sa lugar. Kung anong magagawa ko na gusto niya, wag lang niyang kunin ang mga dalagita. Pero hinawakan niya ang mga kamay ko at ginuhitan ng dulo ng kutsilyo ang braso ko. Manipis lang yon pero syempre mahapde kapag nakalabas na ang dugo. Tapos biglang sinuntok niya ako sa tiyan at doon ako napabitaw at napaubo ulit. Sinundan pa niya ng paghampas ng palad niya sa leeg ko at sa ilalim banda ng tenga ko. Mas lalo akong nahilo. Pero may pumalit sa akin na batak rin. Yun nga lang, hindi niya kaya si Joaquin. Kahit may tumulong pa ay nananalo pa rin talaga siya. Paloma! Kinukuha nila ang dalawang dalagita! Bitawan niyo sila! Bitawan niyo sila! Ate, wag. Lumayo ka na. Pero Paloma! Wag kang lalaban, ate. Pero, Paloma! Tara na, umalis na tayo. Dalawon na lang muna. Paloma, magkikita tayong muli. Natangi nila ang dalawang dalagita na bugbog ang mga batak sa amin. Kahit ako, halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. Dahil bawat tama ng atake niya ay may lakas na talagang sagad ang sakit kapag tumama. Kahit ang tatay ko ay nasaktan niya at ang mga tao sa paligid. Aray ko, Paloma, parang nayupi yata yung dibdib ko sa lakas niya. Halika na, Paloma! Umalis na sila! Ay, mga hayop talaga yung mga yan. Nakakuha sila ng dalawang babae. Naku, kawawa naman sila Ate Myla. Anong gagawin natin? Tulungan niyo muna yung mga nasaktan. Kailangan makabawi tayo ng lakas. Paloma, aray, anak, sakit talaga ng katawan ko. Bugbog siya, tay. At hirap talaga siyang bumangon. Sige na, itayo mo na siya. Halika na. Dinala na lang nila ako sa loob ng bahay at tinulungang makahiga sa higaan ko. Si ate ang gumamot ng mga sugat at pasako. Minsan lang akong umiyak. Iyak ng walang magawa. Nasasaktan ako kasi dalawang dalagita ang nakuha sa amin. Yung tipong isa ka sa inaasahan ng mga tao pero nakita nila mismo kung paano ka naging talunan.
2 oras naman ang nakalipas. Nakakaya ko nang indahin ang pananakit ng katawan ko. Kahit hirap ay kailangan kong umalis. Kung hindi ko maprotektahan ng karamihan, dito ako magpoprotekta sa isa. Kaya agad akong nagsuksok ng kutsilyo sa tagiliran ko at nakita ako ni ate na ganun ang ginagawa. Anong ginagawa mo, Paloma? May ulam pa naman tayo, di ba? Hindi ako mangangaso, ate. May kikitain ako sa gubat. Yung lalaki ba yan? Tinupad niya kasi yung sinabi niya. Hindi kanya nilaglag. At kailangan ko rin tuparin yung sinabi ko. Paloma, pasensya ka na kung kailangan mo pang gawin to, ha? Pero sabihin mo sa akin, ate. Sino ba kasing tatay niyan? Pero hindi siya sumagot at umiyak lang. Pansin ko sa kanya noon. Parang may pinoprotektahan siya. Kaya hindi niya masabi ang pangalan. Alam kong kilala ako ng kapatid ko kaya siguro nag-iingat rin siya sa pagbibigay ng impormasyon. Hindi ko na siya pinilit at umalis na lang. Paglabas ko ng bahay, saka ko narinig ang boses ni tatay na tinatanong ako. Humabol pa siya hanggang sa pintuan para tanungin ako ng personal. Pero senyas lang ang sinagot ko at umalis na din ako agad. Ay, nako. Pupunta pa kaya dito yung hayop na yun? Hoy, naririnig kita ha. Nandito na ako. Ay, nako. Dito nga siya. Oh, nasa na yung 2 namin kasama? Ano ba? Pagkain ko yun eh. Huwag mo na pagtangkaan kunin yun. Ang usapan natin, ate mo lang. At tinupad ko yung sinabi ko. May isang salita ako eh. Ikaw ba? May isang salita ka ba? Ayokong magtagal na kasama ka ha. Kaya tara, gawin na natin. Paano kung gusto kong magtagal ka muna dito? Wala akong panahong makisama sa'yo. Yumuko ka nga, masyado kang matangkad eh. O sige, ito. Matangkad siyang tao kaya nang salubungin ko ang mukha niya. Napatingkayad talaga ako. Saktong pagdikit ng labi namin, kumapit siya sa bewang ko. Yung plano kong simpleng halik lang ay pinalalim niya. Kaya nang maramdaman ko ang pagsiil niya sa labi ko, nagpumiglas ako. Pero dulot ng pananakit ng katawan ay masyado akong mahina. Ano bang ginagawa mo? Halik lang di ba? Hindi naman ganyan. Yun yung gusto ko eh. Kaya sa susunod, ayusin mo. Baka kapag hindi ako nakontento dito, baka mailaglag ko yung ate mo. Kung gusto mo ng pulidong serbisyo, huwag mong ipahalata ang impormasyon na alam mo. Tulad ng ginawa mo kanina. Muntik mo na nga siyang ilaglag eh. Kaya titipirin din kita ngayon. Ikaw naman talaga oh. O ano, ayos ba? Ano sinasabi mo dyan? Kahit kailan, hindi naging ayos yung halik ng aswang. Oh, teka, sandali lang. Saan ka pupunta? Ano ba? Bitawan mo nga ako? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako sabi eh. Aray! Teka lang. Ito yung mga sugat na binigay ko kanina, di ba? Tanggalin natin. Marunong akong manggamot ng sugat. Tsaka tama na nga yan. Huwag mo nga akong dilaan. Ano ba? Aba, wala kang kalakas-lakas ah. Parang nasobrahan ko yata. Tama na sabi eh. Hipokrito ka. Gagagawan mo to, di ba? Bakit mo ginagamot ngayon? Para nga bumalik yung lakas mo, mahal. Ayoko mahina ka. Umalis din siya agad pagkasabi nun. At kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Naiwan akong nagtataka at napalingon ng hindi sadya kay Joaquin. Ginamot niya ang mga sugat ko gamit ang laway. Tapos sinabi niya pa yon. Ano? Ayaw niya akong maging mahina? Pero bakit? Nawawalan ba siya ng gana na kalabanin ako kapag mahina ako? Yabang nun ah. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang nagugustuhan ko pa yung halik niya. Ay nako, tanga ka ba Paloma? Kaaway mo siya kaya huwag kang makaramdam ng ganyan sa kanya. Nang
naglakad ako pabalik sa amin. Nagulat ako nang makita si tatay na nakatayo sa isang puno. Malungkot ang mukha niyang nakatingin sa akin. Alam kong naaawa siya na nasasaktan na makitang binabastos ako ng ganon. Tay, bakit ho kayo nandito? Gusto ko lang makasiguro na hindi ka nasasaktan. Anak, pasensya na ha. Sobra-sobra na yung pagsasakripisyo mo sa pamilya natin. Pati sarili mo, tinataya mo na, manatili lang tayong buo. Walang kaso yun, Tay. Tsaka, hindi naman niya ako sinaktan eh. Palagay ko nga, kapag kaming dalawa lang, hindi naman kami maglalaban ng ganun kalala. Ay, ba't ko ba sinasabi to? Basta Tay, hindi niya ako sinaktan. Nakita mo naman, di ba? Binastos ka lang niya. Pero masakit sa akin yun, anak ha. Kaya ko ang sarili ko, Tay. Huwag kayong mag-alala. Kaya tara na po, uwi na po tayo. Pagbalik namin sa bahay ay nadatna namin si ate na may kasamang lalaki. Ama ng isa sa mga nakuhang dalagita. Sabay pa silang napatingin sa amin at ang lalaki noon ay luhaan. Hihingi raw ho sila ng tulong, Tay. Kukunin daw yung anak niya. Mahina pa si Paloma. Naintindihan namin yung hirap mo, Danilo. Pero nakita mo naman kanina yung ginawa niya kay Paloma, hindi ba? Bugbog ang anak ko. At halos hindi makakilos na mabilis. Mahinang napatangulang ang lalaki at sinabi na lang na hintayin niyang gumaling kaming mga batak sa lugar. Pero sa tingin ko talaga noon, dahil mapangkilatis ang mga mata ko. Iba ang reaksyon ni ate at pansin kong hirap siyang tumingin sa akin ng diretso. At may pasulyap-sulyap pa siya kay Danilo. Ate, usap nga muna tayo. Bakit Paloma? Basta, halika muna dito, mag-usap muna tayo. Ano bang problema? Basta Tay, tara na lang muna sa loob ng bahay. Bakit ba Paloma? Ate Marie, aminin mo sa akin, yung taong yun ba? Ang ano ba Paloma? Siya ba yung tatay ng anak mo? Ano? Hindi lang tungkol sa anak niyang pinunta niya rito, tama di ba? Nandito siya dahil akala niya hindi ka naamoy ni Joaquin. Pero, Paloma... Siya ba ate? Sumagot ka naman ng maayos sa akin. Ako ang bunso tapos ate ka eh. Hanggat maaari ayoko magtaas ng boses sa'yo. Oo siya nga. Anak ng teteng, bakit sa dinami-dami? Bakit yung lalaking pang yun? Pari naman, hindi ka ba nag-iisip? Ganito na lang. Ngayon ate, lumayo ka sa kanya. Kapag natunogan ng asawa niya yung tungkol sa inyo, at malamang sa asawa niya ang batang yan, baka sa sobrang galit niya, siya mismo ang magsuplong sa'yo. Nakita mo naman yung nangyari kanina, di ba? Mahina ako. Hindi ko kayang tapatan si Joaquin. Sa tingin mo ba kapag inutusan niyo na kunin ka, maipagtatanggol kita? Kahit sino dito, walang binatbat sa kanya. Diyos ko naman, bakit ba naging tanga itong panghanay ko? Ano ba nangyari sa'yo, Marie? Tay, patawarin niyo ako, Tay. Ano? Yan lang yung sasabihin mo? Tatay, tapos Paloma, tapos iyak? Nakakarindi ka. Nakakasama ka ng loob, Marie. Malaki na nga yung problema natin. Dinagdagan mo pa. Umalis si tatay sa harap niya. At yung ate ko ay talagang umiiyak lang. Pero tuloy pa rin kami. Araw-araw na tinatago ang sikreto sa loob ng tiyan niya. Araw-araw rin akong nakikipagkita kay Joaquin para lang protektahan siya. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na umatake siya sa amin. Nasaan yung aswang siya? Kaya nagsindi kami ng kamangyan. Ako naman ay kumuha ng pana at umakyat sa bubungan ng bahay namin. Nagkagulo na ang mga tao sa baba. At nang mapansin kong medyo malayo ako sa kanya, bumaba ako roon at umakyat sa bubong ng ibang bahay. Baliwala sa kanya ang kamangyan. Dagdagan nyo! Pero tayo wala na tayong kamangyan. Naubos na. Pati yun sa amin, ubus na rin.
O sige, lalaban tayo! Mga kasama, maganda kayo! Kulang kami nun sa pangontra. Dahil sa hirap ng buhay kahit asin at bawang wala kami. Kung meron mang pampalasa na lang at hindi panlaban. Pero mabisa naman ang kawayan na butong panlaban sa aswang. At ang palasuko ay gawa sa ganon. Inihanda ko na lang ito sa pana ko at hinila. Gusto ko siyang patayin nung gabing yon. Binalibag lang niya ang mga taong umaatake sa kanya. Hayop ka talaga! Wala kang kaluluwa, Joaquin! Papatayin na kita ngayon! Visit na sa lupa niya! At ano, ibabalik niya sa akin? Bago mapunta ang palaso pabalik sa akin, ay yumuko na ako kaya nakaiwas pa. Inulit ko ang ginawa ko, pero malakas talaga ang pakiramdam niya. At nasalo niya ulit yon. Napagtanto kong wala nang silbi ang pagpana sa kanya kaya bumaba na lang ako. Pero imbis na sa kanya ko aatake, mas inatake ko ang mga kasama niya na kumukuha ng mga bata. Napuruhan ko ang dalawa at tumakas ang iba. Pero ang iba ay talagang may natangay na mga bata. At maraming kasamahan na namin ang nag-iiyak dahil mga nakuhaan sila ng anak. Hindi pwede to! Chong, ano gagawin natin? May 5 bata ang nakuha nila. Hindi sila mapipigilan. Bukod kasi sa dangga, may mga tao pa siya mga kasama. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Kulang tayo sa mga pangontra dito. Pasensya na. Ang hirap niyo ipagtanggol. Sinabi nang tumigil ka na, Joaquin! Papatayin kita, walang yaka! Maawa ka sa mga bata, Joaquin! May karapatan silang mabuhay! Tama na, Joaquin! Tama na! Bitawan mo ako! Imad! Joaquin, wag si Imad! Ano ba? Tutulungan niyo ako! Tulungan niyo ako dito! Imad, kumapit ka sa akin! Ate! Bitawan mo ako! Halimaw ka! Tatay! Ate Paloma, tulungan mo ako! Nakikiusap ako sa iyo, Joaquin! Wag si Imad! Bitawan mo siya! Hinagis ako ng aswang at halos lumubog ako sa putik na nasa palayan ng bumagsak ako roon. Nagsisisigaw ako sa sama ng loob dahil si Imat na ang kinuha niya. 6 na bata ang nakuha nila ng mga kasamahan niya at kasama na nga doon si Imat. Takot na ang mga tao sa lugar namin dahil masyado nang mabangis si Joaquin. Tapos, binigyan niya na lang kami ng ilang oras na pahinga. Bumalik na naman sila at pwersahan na kinuha ang mga kababaihan at mga matatanda. Lahat ng mahina at kami na lang ang mga natira na may kakayahang lumaban. Pero wala rin kaming nagawa. Ano bang gagawin nila sa kanila? Bakit kinuha lahat ng mahihina? At yung mga taong yun, yung mga kasama niya, halatang mga malalakas yun. Iba sa mga tao ni Don Macario na madalas nating nakikita. Iba sila, nalalabanan nila ang ilan sa mga batak sa atin. Parang mga batak na batak din sila. Tila nakakuha nga ng tauhang batak si Don Macario. Kaya wala siyang habas na manguha ng mga magsasaka dito. Sa tingin ko, kailangan na talaga natin ng tulong ng mga albularyo. Pero, paano tayo lalapit sa kanila? Kung si Lola Indang, hindi rin natin alam kung saan siya nagtatago. Kaya nga, gumagawa ng paraan ng lola nyo para matalo ang kalibunan. Pero sana, kapag nakahanap na siya ng solusyon, hindi sana siya mahuli. Marami nang nawala, Tay. Tayo na lang ang natira. Hindi niyo pa nakikita? Huling-huli na talaga si Lola. At wala na siyang taong maaabutan dito. Ubus na tayong lahat. Kinabukasan, kitang-kita ang panlulumo ng lahat. Dumating lang si Joaquin ay naging malala ang sitwasyon namin. Lahat kaming mga tao sa lugar, ramdam namin ang kawalan ng pag-asa. Ang iba, takot ng lumaban. Ang iba naman ay sinisisi kami dahil hindi namin nagawa ang lahat. Yun, tamang-tamang panghapunan to. Lagot ka sa akin ngayong haluka. Ayun, nakuha rin kita. Oh, Paloma! Oh, ano na naman kailangan mo? Sa tingin mo, anong kailangan ko?
Ay, kailangan ba talaga araw-araw yun? Pwede naman ding hindi araw-araw. Yun nga lang, hindi mo magugusto yung resulta ng isang araw na walang halik. Bisit talagang to. O sige na, bilisan mo na. Halika dito. Kung meron man akong kinakainisan sa kasunduan na yon ay ang nagiging komportable ako sa ginagawa niya. At pakiramdam ko pa noon, sa oras na huminto ang kasunduan na yon, hahanap-hanapin ko siya. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan kung gaano siya kasama. Kaya pagkatapos ng mapusok na halik, tinalikuran ko na siya. Oo nga pala. Kada tig-3 araw ang pagkuha sa mga bata, mga babae tsaka matatanda. Hindi pa ba talaga kayo titigil? Wala na bang katiting na awa na natitira dyan sa puso mo? Awa? Para saan naman yun? Ikaw ba? Naaawa ka ba sa manok kapag kinakatay mo? Hindi, di ba? Kaya bakit ako maaawa sa kasama ko? Kung sila yung dahilan kung bakit hindi ako gutom. Oo, sige. Ano bang dapat kong gawin para tumigil ka na? Pamilya ko sila at ayoko silang masaktan. Parang nakikipagkasundo ka sa akin ah. Dahil sa tingin ko itong dapat kong gawin. May gusto ka ba na gawin ko, Joaquin? Sabihin mo lang sa akin at huwag mo silang galawin. Nakikiusap na ako sa'yo. Ay, basta, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo naubos doon. Isang kasunduan lang yung kaya ko ibigay. Yung ate mo, yun lang yung mapoprotektahan mo. Pero Joaquin, maawa ka naman sa amin. Buksan mo naman yung puso mo. Huwag mo na kaming saktan, Joaquin. Nakikiusap ako sa'yo. Nagmamakaawa na ako. Hindi ko galing lumuhod pero luluhod ako sa'yo. Hayaan mo kaming mabuhay at huwag mo kaming saktan. Hoy Paloma, hindi yan yung gusto ko i-akto mo sa akin. Sabi ko mahina ka pa at kulang ka pa. Pero imbis na maging malakas ka sana, at parang humina ka lalo. Nagiging palasuko ka na. Yun ba yung sinasabi nilang batak na Paloma? Pero paano ako magiging malakas kung lahat kinuha mo na? Kinuha mo si Imat. Mahalaga sa akin ang batang yon. Bakit siya pa? Anong ginawa mo sa kanya? Sa tingin mo, anong gagawin ko sa kanya? Kung buhay pa siya, Joaquin, pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Gagawin ko ang lahat, huwag mo lang siyang saktan. O siya, sige. Ano pa bang kaya mo ibigay bukod sa halik? Gusto mo manatiling buhay si Imat, di ba? O siya, sige, may naisip ako. Pero sa isang kondisyon. Oo, Joaquin. Gusto kong manatiling buhay ang lahat. Hindi, si Imat lang yung maipapangako ko sa'yo. Hindi lahat. Ayop ka talaga. Oh, para kay Imat. Isusuko mo yung sarili mo sa akin, Paloma. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Sa ganitong paraan mo ako kinukuha. Gusto mo akong bigyan ng anak at ano? Ibibigay mo ako sa kalibonan pagkatapos? Paloma, ba't ka ba nagtatanong kung alam mo naman yung sagot? Kapag nangyari yun, hindi lang ako ang magulang ng batang yun, Joaquin. Ikaw rin. At papahig ka ba nun na isa ka sa pinagkukunan ng kalibonan ng pagkain niya? Akala ko ba malakas kang aswang? Bakit parang tuta ka pa yata ng kalibonan? Bakit sa tingin nyo? Mas malakas ba ako sa kalibonan? Nagkakamali ka. Hindi lang siya basta kalibonan. Isa siyang kalibonan na may alagang umatraka. Sa tingin mo ba may laban ako doon? May mga umatraka? Kung ganon, lalong hindi ko ibibigay ang sarili ko sa'yo. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Pero pakiusap, Joaquin. Huwag na huwag mo sasaktan si Imat. Hindi ko maipapangako yan, Paloma. Sa harapan niya ay iyak ako ng iyak. Sa totoo lang ay desperado na akong iligtas ang mga mahal ko sa buhay. Kaya naman ako naging ganon. Naging iyakin at naging mahina sa harap niya. Siya naman ay nakatayo lang din sa harapan kong nasa dibdib pa niya ang mga braso. Pinapanood ang kalagayan ko sa mga sandaling yon. Ibigay mo ang sarili mo sa akin, Paloma, at ibabalik ko si Imat sa'yo. Ano? Kung gusto mo lahat naman natiling buhay, ibigay mo na din sa akin pati yung puso mo. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo?
Yung puso ko? Gusto mo to? Oo, kaya mo ba? Pero paano ko masisigurong ligtas ang lahat bago ko ibigay yung kailangan mo? Kaya ko silang iligtas lahat. Magbibigay mo sa akin yung mga gusto ko. Isa na dyan yung puso mo. Oo. Teka sandali. Anong ginagawa mo? Sabi mo kailangan mo ng puso ko, di ba? O ito na. Buhay ko kapalit ng buhay ng lahat. Tigil mo nga yan, Paloma. Pagod ka na tsaka mukhang antok ka na. Hindi ka na nakakaintindi ng mabuti. Bakit ka ba natatawa? Seryoso ako, Joaquin. Handa akong magsakripisyo. Buhay ko kapalit ng buhay nila. O ito, yung puso ko kainin mo kung gutom ka na. Hindi naman yan yung ibig ko sabihin eh. Hay nako, Paloma. Mabuti pa umuwi ka na. Kumain at matulog. Nang bumalik ka naman sa tamang wisyo. Baka paggising mo, mas maintindihan mo yung tinutukoy kong puso. Sige na. Totoo ang sinabi niya. Wala akong tulog, walang pahinga at gutom din. Dahil sa problemang pinapasan ko ay madalas na akong nawawala sa sarili. Pati pang unawa ako nang hihina na rin. Hinayaan ko na lang siyang umalis at umiyak na lang ako nang makalayo na siya. Pakiramdam ko noon, para akong isinumpa. Pinunasan ko lang ang mga luha ko noon. At kinuha ang nakuha kong bayawak saka umuwi na sa bahay. Ano? Gusto niya yung puso ko pero ayaw niyang saksakin ko yung sarili ko. Oh, anak, nandito ka na pala. Tsaka bakit parang nagsasalita ka mag-isa dyan? Kumain ka na ba? Wala ka bang katulog-tulog? Magpahinga ka muna. Akin na yung bayawak na yun at ako na maglilinis. Nakita pa kayo ni Joaquin? Opo, tay. At nakiusap po kung tantanan na niya tayo. Pero iba yung gusto niya eh. Gusto niya akong mamatay, tay. Kapalit ng buhay ng lahat at ni Imat. Buhay pa si Imat, yun ang sabi niya, tay. Oh, pero anak, bakit pati buhay mo itataya mo? Hindi naman pwedeng ganyan. Ang sabi niya kasi, tay, kung gusto kong mabuhay pa si Imat, ibigay ko yung sarili ko sa kanya. Pero kung buhay daw ng lahat, ibigay ko daw yung puso ko sa kanya. Kaya nga, tay, baka isakripisyo ko na rin pati yung buhay ko para sa lahat. Puso mo baka mo? Oo, tay. At malamang gutom na siya. Pero matapang ako. Gusto niya daw kainin yung puso ko. Alam mo, Paloma, gutom lang yan. Lantang-lanta ka na, oh. Naghanda na ako ng pagkain para sa'yo. Ang sabi niya puso raw. Yun daw yung gusto niya. At saka pansin ko, tay, kapag nangunguha siya rito, nasasaktan niya yung mga umaatake sa kanya. Pero wala naman siyang pinapatay kahit isa. Yung mga kinukuha niya, mga bata, matanda, yung uugod-ugod na. Hindi ba yun ang mga hindi masyadong pinapansin ng mga aswang, tay? Yung mga makukunat na. Pero yun yung kinukuha niya. Pati yung mga babae na hindi kayang lumaban. Oh, anong ibig mo sabihin? Kasi yung mga naiwan dito, tay, tayo na lang talaga. Tayo mga marunong lumaban. Oh, ayun na naman. Paparating na naman si Don Macario. Ano daw sabi niya, Paloma? Nandyan na naman daw yung matandang yon. Huwag kang mag-alala, tay, ako nang haharap sa kanya. Teka lang, Paloma. Wala ka pang pahinga. Huwag kayong matakot. Hindi niya kasama si Joaquin. Oh, ano nangyari dito? Bakit ang continue na lang? Nasaan yung mga babae? Tsaka yung mga bata, nasaan na? Paano naman nangyaring hindi mo alam? Ilang beses kaming sinugo dito ng dangga mo. Kinuha niya halos lahat. Inubos niya na. Tapos ngayon wala kang alam? Hindi ba't pinag-utos mo yun? Aba, sino ba nagsabing utos ko yun? Wala akong inuutos na ganun sa kanya. Ano? Ang walang iya. Inani niya lahat ng pagkain para sa kalibonan ko. Ay, pati yung mga buntis sa mga silid wala na sa mansyon. Inubos niya lahat. Hayop ka talaga, Joaquin. Makikita mong hinahanap mo walang yaka. Hanapin niyo si Joaquin. Magdala kayo ng marami asin. Yun lang ang ginawang pagbisita ni Don Macario sa lugar namin.
Umalis siya agad kasama ng mga tao niya at kami naman ay naiwan na nagtataka. Ano? Pinagnakawan siya ni Joaquin? Hindi sila magkakampi? Tapos traitor sa kanya si Joaquin? Hindi ibig sabihin nito, dalaw talaga yung kalaban natin. Kabilaan nga lang. Ibig sabihin nasa kanya lahat at wala kay Don Macario. Kailangan ko siyang makausap. Paloma, mag-iingat ka. Hapon na kasi at baka maabutan ka ng dilim sa labas. Opo, sige po, Tay. Oh, Paloma, wala ka pang pahinga. Wala ka pang kain at tulog. Tuloy-tuloy lang ako noon sa pag-akyat sa gubat. Hinanap ko si Joaquin. Tawag ako ng tawag sa kanya roon. Hanggang sa nakita ako ng mga tao ni Don Macario. 3 yon kaya mapapasabak talaga ako ng 3 sa isa. Ano? Akala niyo siguro uurungan ko kayo, no? O sige, magsilapit kayo na magkabasagad tayo ng panga dito. Nilabanan ko nga ang 3 yon. Medyo hirap ako dahil nakakaramdam pa ako ng pananakit ng katawan. Tulad nga ng sabi ni Joaquin, masyado na akong mahina kaya nahawakan ako ng mga ito kaliwat kanan. Pinagtulungan nila akong ihiga sa lupa at pilit na tinatanggalan ng damit hanggang sa may tumalon at binanatan silang 3. Tigi-isang balibag ang ginawa niya bawat isa at hindi na nakabangon pa ang mga ito. Bah, uunahan niyo ba ako sa kursunada ko ah? Ano Paloma? Mukhang gutom na gutom ka pa. Anong ibig sabihin nito, Joaquin? Nasa iyo lahat ng mga kasama ko at wala kay Don Macario? Ano? Natuklasan niya na? Ibig sabihin ba nito tinraidor mo siya? Ganito lang kasi yan, Paloma. Ang kalaban, kinakaibigan. Ang kakampi ay naaway. Ngayon, puntahan mo yung lola mo. Isama mo yung kapatid mo. At ang natira doon, sabihin mo maganda. Dahil ngayon, alam na ni Don Macario na wala ng pagkain yung kalibonan niya. Papakawalan niya yun at aatake yun sa inyo. Ano ba, Joaquin? Kakampi ka ba talaga o kalaban? Hayop ka! Pinadala ako dito ng mga albularyo sa lola mo. Kakampi ako, Paloma. Niligtas ko lang yung mga kasama mo. Ngayon, ang gagawin mo ay iligtas yung ate mo. Kakampi ka tapos gusto mo akong mamatay? Mamatay? Wala naman ako sinasabing ganun ah. Anong walang sinasabi? Gusto mo yung puso ko, di ba? Di ba gutom ka? Hindi ba sabi ko sa'yo kumain ka na? Ano ba, Joaquin? Bakit ba lagi na lang ganyan yung mga linya nyo sa akin? Dahil wala kang kain at mukhang lutang ka na. Sige na, umuwi ka na at kumain ka na. Kita mo yung 3 kanina? Hindi mo na kaya oh. Oh. Hoy, Paloma! Bigla akong nawalan ng ulirat nun sa harap niya. Naramdaman ko na lang ang pagsalo niya sa akin bago nagdilim ang lahat sa paligid ko. Nang magising naman ako, masyadong madilim, tapos nakakarinig ako ng mga angil sa paligid. Napabalikwas ako ng bangon at damang-dama ko noon ang gutom, pero agaw pansin pa rin sa akin ang mga ingay sa paligid. Anong nangyari? Buti naman at gising ka na, Paloma. Anong nangyari, ate? Dinala ka dito ni Joaquin. Nahimatay ka daw sa harap niya. Ano? Si Joaquin? Oo, at kaharap niya ang kalibonan ngayon. Naglalaban silang 2 pero Paloma, yung mga umatraka niya masyadong marami. Mabilis akong bumangon noon. Kinapa ko ang sarili ko kung nasa katawan ko pa ba ang punyal. Pero wala na. Pero si ate ay inabot ito sa akin. Hindi ko lang alam kung saan niya ito kinuha. Nakahanda na rin siya at paglabas namin banda sa bahay. Sa bungad pa lang ay may tumalo ng umatraka. Ito ay uri ng sigbin pero mga mukhang halimaw na daga. Mabilis niya itong sinalubong ng kutsilyo. Pero baka wala ka pa sa wisyo, Paloma. Wala ka pa rin kain. Ano kaya kung kumain ka na lang muna? Ano ka ba, ate? Hindi na biro ang mga nangyayari. Kaya wala na akong panahon para kumain pa. Ate, mag-ingat ka! Maraming mga umatraka! Paloma, sa likod mo!
Walang iya ka! Walang iya kayo mga umatraka kayo! Ah! Umalis kayo dyan mga umatraka! Paloma! Hindi mo pa kayang lumaban! Pagod pa yung katawan mo! Ah! Hayop na mga dagang to! Umalis kayo dyan! Alis! Ang dami nila, ate! Tulong! Halika na, Paloma! Pumasok ka na sa loob ng bahay! Pero ate, hindi! Si tatay, nasan siya? Ate Marie, Paloma, ayos ka na ba? Wala pa yung kain, Badok. Sabi ko nga kumain muna siya bago humarap sa ganito. Sabi ko na nga ba buti na lang. Ito Paloma, kamote. Nguyain mo habang lumalaban dyan. Yung kamoteng yon, kinain ko lahat kahit may balat. Kailangan ng tiyan ko ang laman para makabawi ng lakas. Kumakain akong lumalaban sa mga umatrakang tumatalon papunta sa amin. Talikuran kami ng ate ko noon. May pagkakataon pa na nakagat kami. At ang kagat ng umatraka, sobrang sakit. Kung nasubukan yung makagat ng daga, higit pa doon ang sakit na kagat ng umatraka. Aray! Ang sakit! Gumuguhit siya! Aray! Paloma! Tumayo ka! Aray ka dito! Sakit! Walang yakan, daga ka! Mag-ingat kayo! Sobrang sakit na mga kagat nila! Kailangan yung mapatay kung sino ang sinusunod nila. Lola? Lola, nandito ka na! Ako ang harapin ninyo, mga umatraka. Maria po, eto, kunin mo ang asin. Opo, Lola. Akin na po ang asin. Marami akong asin kaya makakalaban kayo. Paloma, sindihan mo itong kamangyan. Kailangang malanghap ng kalibonan ng kamangyan na to. Lola, kalaban niya si... Paloma po, huwag kang gumalaw. Lola, aray ko, sakit. Umalis ka sa apo kung hayop ka. Alis! Aray, sobrang sakit, Lola. Akin na po ang kamangyan. Nang makuha ko ang kamangyan mula sa kamay niya, madapa-dapa akong pumasok sa bahay at kumuha ng lighter. Sinindihan ko ang kamangyan na yon at lumabas. Nang tumakbo ako papunta sa aswang, maraming umatraka ang humabol sa akin. Pero hinabol din ng mga kasama ko ang mga ito. Isa-isa nilang ginapas ang mga umatraka na yon. Pero syempre, may nakaabot pa rin sa akin na naging dahilan ng pagkadapa ko. Paloma! Mga kasama! Pinagtutulungan siya ng mga umatraka! Tulungan niyo kami! Tumabi kayo dyan! Ito ang bagay sa kanila! Umalis kayo dyan sa apo ka! Ate! Aray! Ang dami kong kagat sa likod! Aray ko! Nasasakto na ako! Halika, Paloma! Tumayo ka na! Tay! Tatay, protektahan mo kami! Huwag kang lumapit sa kalibonan, ate! Maaamoy ka na! Ako na! Ako na! At saan ka pupunta? Paloma! Hayop ka, Don Macario! Ito sa'yo! Isa pa! Papatayin kitang walimaw ka! Tama na! Tama na! Paloma, bumangon ka na! Nahihirapan na si Joaquin! Kahit nahihilo ay bumangon ako. Tumakbo ako papunta kay Joaquin. At doon ay hinagis ko ang lagayan ng kamangyan na bilog na umuusok na. Sa sobrang panghihinayang ay nadapa pa ako ulit noon. At nakita ako ng kalibonan. Ikaw na babae ka ang numero 1 hadla sa mga gusto ko! Sige, subukan mo lang nasaktan siya. Kasintahan mo palang babaeng to! Umatake ang babaeng aswang na kalibonan. At sa kinaroroonan ko mismo, nagkalaban ang kalibonan at ang dangga. Ilang beses akong sinubukang saktan ng kalibonan, pero lagi itong palpak dahil kay Joaquin. Hanggang sa nakabangon ako noon, umatras ako para makadistansya sa kanila. Malakas ang kalibonan dahil alaga ito sa pagkain. Hindi katulad ni Joaquin na hindi ko alam kung kumakain ba siya ng tao. Pero pilit na lumalabas si Joaquin noon, maprotektahan lang ako. Pero sa kasamaang palad, napatumba siya ng kalibonan.
at dinidiin ng ulo niya sa umuusok na kamangyan. Sige! Yakapin mo yan para manghina ka! Joaquin! Paloma! Umalis ka na dito, Paloma! Pero bumunot ako ng kutsilyo noon. Napatingin ako sa ate ko na tumatakbo papalapit. Sinalubong ko siya at kumuha ng asin na dala niya. Sinugatan ko ang kamay ko, tapos pinatulo ang dugo sa punyal. Inaapur ako ang sarili ko. Dahil baka mahuli ako at hindi ko mailigtas si Joaquin. Nang mabasa ko ng dugo ang punyal, pinahiran ko na ito ng asin. Teka lang, Paloma. Anong plano mo? Umalis ka na, ate. Baka pagbalingan ka pa niya ng atensyon. Sige na! Pero ipangako mo sa akin, Paloma. Mag-iingat ka. Konti na lang ang mga umatraka niya dahil kay Lola. Kaya wala gaanong sagabal nang tumakbo ako. Umikot ako noon. Nahihirapan na si Joaquin. Kaya niyang indahin ng kamangyan. Pero kung ganun kalapit, nahihirapan talaga siya. Mabilis akong tumakbo at tumalon sa likod ng kalibonan. Dahil doon, nabitawan niya si Joaquin at naging maligalig siya para mahulog ako sa batok niya. Dahil sa'yo maraming nahihirapan sa mga kasama ko. Nagiging mapagsamantala ang amo mo dahil alam niyang malakas ka. Pero ngayon, ipaparamdam ko sa'yo ang pakiramdam na matalo ng isang tao. At sa tingin mo, matatalo mo kung babae ka? Oo, sigurado akong matatalo kita. Matatalo ka dahil kakampi niya ako! Ah! Talaga, Joaquin? Eto sa'yo! Ah! Ah! Walang iya ka! Joaquin! Gawin mo na! Paloma, ngayon na! Ito na, Joaquin! Katapusan mo ng kalibonan ka! Ah! 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 Ang init! Ano to? Ang init! Yan ang pinaghalong asin at dugo ng apo ng isang albularya. At punyal na binasbasan niya at kinakatakutan mo. Hindi ka na mabubuhay niyan. At matatapos ka rin, kalibonan. At sisiguraduhin kong matatapos na pati ang buhay mo. Etong sa'yo! Ah! Ilang beses pang pinagsasaksak ni Joaquin ng kalibonan gamit ang mga kuko niya. Sobrang gigil na gigil siyang patayin ito. Hanggang sa paulit-ulit nitong pagpalag, sa huli ay nanahimik na ito. Nang mapatay niya ang mga kalibonan, ang umatraka noon ay nagsitakbuhan papunta sa amin. Naalarma ako noon, pero nakita kong lumapit sila kay Joaquin. At si Joaquin ay hindi naman kumilos para dumipensa. At isa pa, hindi rin naman sila umatake. Anong nangyari? Joaquin, ganyan ka magpalit ng anyo? Tumutunog yung mga buto mo? Oo. Bumabalik sa tamang posisyon yung buto ko kapag nagiging tao ako kaya tumutunog. Ganun din kapag nagiging aswang ako. Eh bakit? Gusto mo ba maging aswang? Sabihin mo lang. Baliw, ayoko nga. Ang pangit-pangit mo bilang aswang tapos gugustuhin ko pa yun. Walang iya ka. Bakit wala kang salawan? Tapos tumatayo ka pa. Malamang. Kakagaling ko lang sa pagiging aswang eh. Hindi pa ako nakakasuot ng damit. Umupo ka na lang muna. At saka, huwag kang maglakad. Umupo ka. O sige. Ayaw mo ba makakita ng bunga? Baliw ka talaga. Diyan ka nga lang. Kukuha lang ako ng pantakip. Ay, naku. Kakainis ka talaga. Aray. Ang hapdi ng mga sugat ko. Ano, Paloma? Ayos ka lang ba? Naku, ate. Ayos lang ako. Diyan ka lang. May ahas dito eh. Malaki. Basta, diyan ka na lang. Ano? Ahas? Matapos nating lumaban sa mga umatraka at aswang, tapos ngayon, mag-aalala ka sa ahas? Ay, naku, ate. Basta, halika na nga lang. Ibang ahas kasi yung tinutukoy ko eh. Basta, hindi yun nakakamatay. Hinila ko ang ate ko pabalik sa lugar namin. Ako naman, pumasok sa loob ng bahay at kumuha ng kumot. Hahawakan sana ako ni tatay, pero hindi niya yung tinuloy nang makita niyang kumot ang dala ko.
Umatras siya at pinadaan ako. Doon na lang natawa si ate sa ahas na tinutukoy ko. Pagbalik ko naman kay Joaquin, agad kong pinulupot sa katawan niya ang kumot at tinulungan siyang makatayo. Oh, amoy na amoy ko yung dugo mo ah. Marami kang sugat, no? Bakit? Gusto mo bang dagdagan pa? Kaya mo pa ba? Huwag ka na nga munang tumawa. Mahina ka pa eh. Oo. Madapa pa tayo. Sandali lang. Nako, may sugat ka pala sa tiyan. Basang-basa na yung kumot oh. Lola, tulong po! Tay! Marami siya sugat. Malaki yung sugat niya sa tiyan, Tay. Dalahin na po natin siya sa bahay. Paloma, ako na dyan. Mahina ka na tsaka maula ka na doon. Oo, sige ba, Dok? Maraming salamat. Kanya-kanyang gamot ng sugat ang bawat isa noon. Pero nandun din si Lola na inaasikaso kaming lahat. May sugat rin siya pero konti lang at hindi katulad ng sa amin. Para pa akong lalagnatin noon dahil sobrang higpit at masakit ang mga sugat ko sa katawan. Ang bilis mamaga ng mga ito. Paano kasi hindi malinis ang nilalang na kumagat sa akin, kaya matindi talaga ang epekto nito. Oh, ayan. Dumapa ka na lang muna dyan na po. Mahihirapan kang humiga niyan kasi karamihan sa mga sugat mo ay nasa likod. Hindi pa nga nakakakain yan eh. Ako na, Tay. Mas marami yung sugat mo. Itong sa akin, kaya ko pa naman. Ako na po ang kukuha ng pagkain. Oh, sige. Sandali at titingnan ko ulit si Joaquin. Mabilis lang gagaling ito dahil aswang siya. Pero, Nay, bakit hindi mo naman sinabi sa akin na kakampi pala natin yon? Nag-iingat lang ako na hindi mabisto ang plano ko, Naldo. Kung ipapaalam ko sa inyo, magiging hindi ka panipaniwala ang mga asta ninyo sa harap ni Macario. Kita mo na, ginalit niya muna ang anak mo. Kung hindi niya ginawa yun hindi magiging makatotohanan ang palabas na ayon sa plano namin. At baka hindi niya nakuha ang mga bata rito. Kailangan niyong maniwala na kakampi siya ni Macario para makuha niya lahat. Dahil kung hindi, mas matatagalan pang buhay ang kalibonan na yan at hindi nangyari itong gabi na nakaganti na tayo. Yung halik-halikan niya yung anak ko sa araw-araw, plano niyo rin yon? Ang sabi ko galitin niya si Paloma sa paraang alam niya para maipakita kay Macario na kaya niya si Paloma. At sa ganung paraan magtitiwala si Macario sa kanya. Umubra naman, pinakita niya kay Macario na hindi siya kaya ni Paloma. Di ba nagtiwala nga? Yung tungkol naman sa halik, abay baka sa paraan na yun niya nakikita kung paano galitin itong anak mo. Abay oo nga, nagtagumpay siya doon na galitin niya anak ko. At hindi lang yun pinaluhod niya pa yung anak ko sa kanya. At dahil nangyari yon, nagtagumpay tayo ngayon. At saka nagpahalik din naman yung anak mo kasi nga may pinoprotektahan siya. Kasalanan yun ang pinoprotektahan niya. Pero sana'y maintindihan mo. Kung hindi niya ginawa yon, wala tayong tagumpay ngayon. Kung nagsakripisyo ang anak mo nagsakripisyo din naman si Joaquin. Ang hangad niya lang tumulong sa mga tulad natin, kapalit ng pagtanggap. Pero tingnan mo ang ginawa niya. Abay, hindi madali yon. Hinakot niya ang mga mahihina dito sa inyo. Sinamahan lang siya ng mga manunugis. Sinikap niyang matapos bago siya mahuli. Huminga na lang ng malalim si tatay noon. Sa wakas ay nakakain rin ako ng mga sandaling yon sa tulong ni ate. At pagkatapos ay nakatulog ako ulit. Kinabukasan, nagising akong may mga ingay ng mga tao sa paligid. Bumangon ako, pero napaigik ng maramdaman ng sakit. Aray ko, ang sakit naman itong mga sugat ko. Tsaka, bakit ang daming tao? Umalik na ba sila? Ate Paloma! Imat,
Akala ko hindi na kita makikita ulit eh. Akala ko din ate. Pero hindi naman pala kami dinala ng aswang sa mansyon ni Don Macario. Dinala niya kami sa kuweba. Tapos nandun din si Lola Indang. Hindi pala natin kalaban si Kuya Joaquin, kundi kakampi natin sila ate. Akala ko nga rin kalaban siya eh. Tsaka patay na yung kalibunan. Matandang babae pala siya. Buti nanalo tayo ate no? Oo naman Imat. Sinikap din naming manalo para matapos na. Tsaka sobrang saya ko talaga na nakita ulit kita. Ako rin ate. At mukhang nahirapan ka nga eh. Oh, gising ka na pala. Anong ginagawa mo dyan sa kusina? Nagluto ko ng pagkain para sa'yo. Halika na. Ano? Para sa akin? Oo naman, para lumakas ka. At parusa din ito ng tatay mo sa akin. Sabi niya, alagaan daw kita. Eh, ang dali lang naman ng parusa. Gustong-gusto ko nga rin eh. Sige na, halika na. Eh, kaya mo bang maglakad papunta dito? Ay, oo nga pala. Pati sa binte, may sugat ka nga pala. Bakit parang wala lang sa'yo yung mga sugat mo? Sus, magaling na ano? Oh, tignan mo. Tinaas niya ang damit niyang suot at hilom na nga ang sugat niya roon. Mabilis nang talagang gumaling ang aswang. Pumunta na lang ako sa kusina at inalalayan niya rin. Si Imat naman, nagpaalam na lumabas, kaya kami lang ang nasa loob ng bahay na yon. Masarap ang luto niyang adobong manok at napangiti naman ako noon dahil sa pag-aasikaso niya. O paano ba yan? Nanatiling buhay yung lahat. Nakabalik na oh. Kaya ngayon, ikaw naman yung tumupad sa kasunduan. Anong kasunduan? Yung puso mo? Yung puso ko. Oo, hindi ka nagutom di ba? Kaya mukhang naiintindihan mo na. Siraulo ka talaga? Gusto mo talaga ng ganon?